kakambay at good morning all. Good morning sa lahat. Ang oras natin ay 10:17 sa petsa na June 10, 2026 at Wednesday. Nga pala, 10:17 na ng umaga. So, yun. So yun mga katambay at mag-asikaso na ako dito sa likod. And then, yun, buksan ko muna yung electric fan. Buksan ko na tong coffee maker. May laman to bago pinalitan ko kanina. So yun, on na siya. Hambang nag-on siya, hinugasan ko na to kanina, yung kaldero off cam ko hinugasan. So yun, para mabilisan lang. So yun, saing na. So, yun. Nga pala, kaya hinapon na ako ng upload kahapon. Kasi yung sa bahay ko sa Kamarin, wala mo ng internet. Pero kakabitan yun pag natapos ang second floor. Kakabitan yun. Kasi mabagal ang unang provider namin. So, ayun mga katambay, tapos na ako magtakal ng tubig. And then, lalagyan ko ng vinegar.
So, ayun. Mag-open na siya. And then, lagay ko sa rice cooker. Ay, na pala. Mag-tap ako ng itlog. So, yun. So, ayun mga katambay. Luto na ang aking kape. And then, lagay ko na to sa babaw. Yan, 2 itlog. Tapos, and then, yun. So, ayun. So, ayun mga katambay at magsasalin na ako ng aking kape. So, ayun. Bibili muna ako ng asukal. Wala nang asukal. So, ayun. So, yung mga katambay at nakabili na ako ng asukal. Na asukal ko, wash. Yan. So, yun, salin ko muna. Hindi naman ako araw-araw kung mag-asukal. Minsanan lang to. Tulad ngayon. Pulol ng gunting ko Pulol ng gunting ko. So yun, salin ko na to. And then magsalin na ako ng kape. So, ayun. So, ayun at lalagyan ko na ng creamer to. And then, lalagyan ko ng konting asukal. Konti lang. Mga ganyan. Yan. Okay na yun. Tapos, kutsarita. And then, yun. So, yun mga katambay, katapos na ako gumawa ng kape. And then, yun. So, yun mga katambay, at naghanap ako ng mga almusal kahit tinapay. Wala man lang. So, all goods na rin. So, yun. Yung kanin nga pala mga katambay, yung bigas, nilagyan ko ng itlog, pero nugasan ko naman yun, yung itlog. So, yun. Tapos, magbukas na lang ako ng
Nalata ko kasi hindi ko pa nauubos. Panay presenta kasi yung kapatid ko na magluto. Although okay din naman yun. Pero minsan ang luto na lang kasi ang mahal nga ng LPG. So yun. Ang tapang ng kape ko pero okay lang yun. Matapang pero matapang na kaya akong ipaglaban. Joke. So yun. Isa nang babash sa sa pinsan ko. Pinsan ko kasi yun yung si Ferdinand Medina. Pinsan ko kasi yun. Nahuli ko yung nang babash sa kanya na page. Sino gumagamit. Ay hindi ko exact na mukha pangalan. Na-track ko kung saan located. Na-track ko. Hindi ko sasabihin kung saan located pero alam ko na kung saan located. At iisang lugar lang kami. Sinabi ko na sa nanay ko yun. Hindi ko pa sinasabi sa pinsan ko. Kung ako yun na mga katambay sa sitwasyon ko na yun, kakasuhan ko kaagad yung nang babash na yun. Naninira na yun. Hindi naman yan ikakayaman yun yung paninira na yan eh. At ginagamit pa niya yung pangalan ng INC. Yun ang malupit dun. Hindi na siya nahihiya sa mga kapatid niya, sa mga kasapi niya. Lalo na sa Diyos Ama na pinagsisilbihan nila. Hindi na siya nahihiya. Ginagamit niya pangalan ng iglesia para manira ng tao. Ako, hindi man ako INC pero nire-respeto ko sila. Kung anong pananaw nila, kung anong bawal sa kanila, nire-respeto ko yan. Kahit naman sa reliyon, Katoliko, Jehovah, Muslim, kung anong paniniwala nila, respeto lang. Hindi kailangan magkasiraan pa. Katulad yan. Sa politics na naman. Respetuhan.
kung ano yung mga binote natin, kung ano nasa puso natin na tama, irespeto na lang natin ang isa't isa. Ito, yung kapitbahay ko nasa likuran ko. Yung dun, kabilang bayo, kabilang compound. Galit sila sa akin kasi binotos ko si ganto, sinuportan ko si ganyan. Mali po yun. Dapat kung sino man ang binoto natin sa tingin natin ay tama, magrespetuhan na lang. Respeto. So, yun. At isi-share ko nga pala sa inyo kung bakit yung vlog ko kahapon. Hapon ko na may na-i-upload. Wala na araw. Wala na po ko kasing internet doon sa kabilang bahay sa Kamarin. Pinaputol ko na po kasi ayaw kong siraan yung provider na yun. Kasi ganun din internet ng pinsan ko dun, malakas naman eh. Pero hindi ako nakakonect sa kanila kahit pinapakonect nila ako, ayoko kasi respeto na lang. Although dati oo, nakikonnect ako kasi kailangan ko, pero inalis ko uli, pinurgat ko. At sabi ko sa tiyahin ko, tita, pasensya na, inalis ko na yung internet na napakonek ako sa kanila. Alam naman ng tiyahin ko yung ugali ko na nahihiya talaga ako sa ganun. Lahat naman sila doon, alam nila ugali ko. Kahit miski ka mag-anak, ayokong mag-connect. Hindi, selfish tawag dun eh. Nahihiya lang. Yan, luto na yung kanin ko. So, bakit ko pinaputol yung internet ko doon sa kabila, sa Kamarin? Unang-una, lagi kong wala doon. At tinanong ko yung mother ko tsaka kapatid ko, kaya naman daw nila mag-internet, data. Actually, hindi lang ako may decision yan. Yung mother ko rin na nag-decision na paputol na yung internet.
Panguna, walang ako doon. Pangalawa, walang halos gumagamit dahil may sariling internet naman yung kapatid ko. Pangatlo, yung pang monthly sa internet, malaki. Wala na nga masyadong gumagamit, malaki pa monthly. Pang-apat, pinapatuloy ko na yung second floor. At kukulangin yung pambayad, kaya pinaputol ko na yung internet. Pang-lima, paandap-andap yung signal niya, mabagal. Yun, 5 rason yun kung bakit ko pinaputol ang internet ko. Pero unang may utak doon, nanay ko. Ako lang umaksyon. So, yun. Ayaw ko nang banggitin pangalan ng provider kasi ayaw ko makasira ng provider. Ayaw ko. Tsaka pag nandun naman ako, may pocket wifi naman ako eh. Binubuksan ko lang pocket wifi ko pag umaalis ako ng bahay, pagka bumabiyahe ako. Kasi nakaplan yun, yung pocket wifi ko na yun. Ang contract lang namin is ngayong August. Hindi na ako nakaplan. Pero sabi sa akin ng Telecom, hindi ko na sasabihin kung anong pangalan ng SIM na yun. Hindi lang si Globe may Telecom, pwede din si Smart, pwede rin si TNT. Hindi ko na sasabihin kung anong telecom na yun. Basta yun, si provider ko ng packet wifi. Sa August, pagka wala na yung plan ko sa kanila, pwede na daw ako mag-reloadable. Yun ang sabi ng company sa akin. Hindi yan nakalock sa isang SIM. At hindi nakalock sa amin yan. Pagka gusto mong loadan yung number na yan, it's okay, pwede po, sabi sa akin. So, sabi ko, sige. So, yun. So, ngayon, sa vlog ko kahapon, napakita ko na yung
pinapagawa ko. Ngayon, isa yun, ubos na ang kape ko. So, yung mga katambay, yun. I-share ko pa sa inyo na yun nga, yung pag-pray po natin, yung Mindanao, lalo na sa Tagbilaran, sa Davao, sa Jensan, Sarangani, yun po malalakas na lindol dun po. Pero idamay na natin yung kalapit na barangays, buong Mindanao, pag-pray po natin na sana makaahon sila sa mga nawasak na ari-arian. Sa mga buhay na nawala. Ang balita, ewan ko kung ano ng update, ewan ko. Pero itong source ko na to, ang balitaan ko siya mga kahapon, isang hapon. So, pag-play na lang natin yung Mindanao na sana bumangon. So, yun. At luto na ang aking kanin. Bubunutin ko na siya. Pati pala yung coffee maker ko, hindi ko nabunot kanina. And then, itong mug ko, saka yung kutsarita, pulungan ko na kagad. Para wala ng tambak. So, yun. Tapos na ako So, yun although patangalian na rin. Pero, yun. Hindi pa po magtatangalian. Kasi kakakape ko lang ng matapang. So,
yun at mamaya na lang. So yung mga katambay at magtatangalian na ako. So yun. So, yung mga katambay at kakain na ako. Oh, ayun. Sarap. Lalo na may itlog. Ang sarap. Sarap, grabe. Ayan na naman mga katambay. Nag-chill na naman ako. So, ayun. Kaya nga nag-usap kami ng aking mama na mag-self check up. Opo, tama po kayo ng narinig. Magpapacheck up ako pangkalahatan para although may check up na ako, although may mga test na ako na dumating, may mga results na ako dumating, pero hindi pa pangkalahatan yun.
bala ko magpa-test na pangkalatan para malaman ko kung ano yung nangyayari sa akin. Although gastos, oo. Masakit mang isipin na gastos, pero kung buhay mo naman ang nanganganib, why not? Siguro pag nakahingi na, so yun, at tapos na akong kumain. So yun, tapos na ako. Ayun. So yun mga katambay, tapos na ako. Pwede ka nang hulungan ito. Nga pala mga katambay, ay hindi ko pala pwedeng sabihin to sa inyo. May nakita kong kahapon. May nakita kong celebrity. Pero hindi ko siya papangalanan. Nag-usap pala kami. Nag-usap pala kami. Sinabi niya sa akin,
Huwag ko daw sabihin na kung nasan daw siya. So, I respect that. Sabi ko, i-respect ko yan. Na hindi ko sasabihin kung nasan ka, sabi ko. Kasi sa totoo lang, mga katambay, naglayas siya. Naglayas siya sa kanila. At sabi niya sa akin, kaya niya ginawa yon, hanapin niya daw sarili niya at mag-isip-isip. So sabi ko, okay lang. Ako din naman, naranasan ko yan dati, na hinanap ko sarili ko, pero hindi tumagal yun yung sa akin. So, yun. Dito na ako pala magpapaalam. So, pala natin ngayon is 12:17 na ng tanghalian. Sa petsa na June 10, 2026. So, yun. At abang na lang sa next vlog, next upload. Just always keep safe, God bless, and then bye-bye. Matthew 21 verse 22, pray, believe, receive. At Luke 18 verse 1, always pray and never give up. Yung sa Luke 18 verse 1, always pray and never give up. Lagi kang magdasal, huwag kalimutan magdasal. At kahit ano man unos o pagsubok sa buhay, huwag mong susukuan, laban lang. So, iwas din sa mga negative vibes. So, ayun. At bye-bye.